Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 3B, na ipaliliwanag na ang pakikipagkapwa-tao ay nakaugat sa kalikasan ng tao bilang panlipunang nilalang at naglilinang ng kanyang kaganapan bilang tao sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa na indikasyon ng pagmamahal. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mas malalim na kahulugan ng pakikipagkapwa. Hindi lamang ito simpleng pakikitungo, kundi isang likas na bahagi ng ating pagkatao na tumutulong sa atin upang maging ganap na tao sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Ang salitang kapwa ay nangangahulugang pagkakaisa ng sarili at ng iba. Ibig sabihin, hindi natin itinuturing ang ibang tao bilang hiwalay o iba sa atin. Sa halip, kinikilala natin ang ating ugnayan sa isa't isa bilang magkakaugnay na mga tao, may koneksyon, may pakikidamdam at may malasakit. Ito ay shared identity. Sa Filipino psychology, ang kapwa ay tinuturing na isang shared identity, isang pagkakabuklod ng loob sa pagitan ng sarili at ng iba. Kapag sinabi nating may kapwa tayo, kinikilala natin ang pagkatao ng iba bilang bahagi ng ating sariling pagkatao. Hindi sila iba. Sila ay kasama sa ating pagiging tao. At ito ay puso ng pagpapahalagang Pilipino. Ayon kay Virgilio Enriquez, ang kapwa ang nasa puso ng lahat ng pagpapahalagang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kapwa, na ipapakita natin ang ating pakikipagkapwa, pagmamalasakit at paggalang. Dito umuusbong ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, isang taong may malasakit at dangal para sa kapwa. Ang pakikipagkapwa naman ay higit pa sa simpleng pakikitungo. Ito ay simpleng paninindigan, isang malalim na pagkilos kung saan tinatrato natin ang iba bilang tunay na kapwa. Hindi kaaway, hindi estranghero, kundi kapantay at kaisa. Ang pakikipagkapwa ay pagpapakita ng paggalang, malasakit at pagkakaisa. Ang pakikipagkapwa ay isang proseso. Hindi agad-agad nagiging hindi ibang tao ang isang tao. Nagsisimula ito sa pakikitungo hanggang umabot sa pakikiisa. Sa bawat hakbang, unti-unting lumalalim ang ugnayan hanggang sa tunay na maging bahagi na ng ating sarili ang kapwa. Ayon kay Enriquez, ang pakikipagkapwa ay isang paninindigan ng pagkatao. Ibig sabihin, ito ang sukdulan ng pagiging makatao. Kapag marunong tayong makitungo, makisama, at makiisa sa iba, naipapakita natin ang tunay na halaga natin bilang mga tao. Ang pakikipagkapwa ay paraan ng pagkamit ng kaganapan ng ating pagkatao. Likas sa ating mga tao ang maging isang panlipunang nilalang. Bilang tao, natural tayong may ugnayan sa kapwa. Mula sa ating kapanganakan, umaasa tayo sa iba. Una sa ating pamilya at kalaunan sa ating komunidad at lipunan. Hindi tayo nilikhang mamuhay mag-isa. Ayon nga kay Aristotle, ang tao ay likas na nilikhang panlipunan. Ang ating pag-unlad bilang tao ay nakaangkla sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Hindi lang natin kailangan ng ibang tao para mabuhay, kundi para maging buo at ganap bilang isang tao. Sa ugnayan, tayo ay natututo, tumutugon at lumalago. Ang tunay na kaganapan ng ating pagkatao ay makakamit sa pamamagitan ng pakikipagkapwa. Sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa, na ipapakita natin ang pagiging tunay na tao, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Isa sa mga paraan upang maging ganap ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pakikipagkapwa ay ang paglilingkod. Narito ang ilang mga praktikal na kilos ng paglilingkod na maaaring isabuhay ng isang mag-aaral na katulad mo. Una, pagtulong sa gawaing bahay. Kapag tayo ay tumutulong sa bahay, hindi lang ito tungkulin, kundi paraan ng pakikibahagi sa pang-araw-araw na buhay ng ating pamilya. Ito ay pakikibagay at pakikisama na nagpapakita ng malasakit sa ating kapwa. Sa ganitong simpleng paraan na isasabuhay natin ng pakikipagkapwa dahil pinipili nating guminhawa hindi lang ang ating sarili, kundi pati ang taong kapiling natin sa tahanan. Ikalawa, paglilinis ng silid o kapaligiran. Ang kusang loob na paglilinis ng ating silid-aralan o paligid ay isang anyo ng pakikilahok at pakikisangkot. Ibig sabihin, nakikibahagi tayo sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang ito responsibilidad kundi pagpapakita na mahalaga na sa atin
ang kapakanan ng iba. Ito ang diwa ng pakikipagkapwa, ang gumawa para sa kapakanan ng buong grupo. Ikatlo, pagdamay sa kaibigan o kamag-aral na may pinagdadaanan. Sa bawat pakikinig, pagdamay at pakikiramay sa ating mga kaibigan o kamag-aral, ipinapakita natin ang pagkilala sa damdamin ng kapwa. Ito ay pakikipagpalagayang loob. Kapag nararamdaman ng ibang tao na naiintindihan at tinatanggap sila, lumalalim ang ating ugnayan. Ito ang tunay na anyo ng pakikipagkapwa, ang pagyakap sa damdamin ng kapwa bilang bahagi ng ating sarili. At ikaapat, pagbabahagi ng oras at talento sa kapwa. Kapag ikaw ay nagtuturo sa kaklase, sumasali sa mga gawain ng komunidad, o gumagamit ng iyong talento upang maghatid ng kabutihan, pinapakita mo na handa kang magbahagi ng sarili. Ito ay pakikiisa, isang malalim na anyo ng pakikipagkapwa, kung saan ang sarili at kapwa ay nagkakaisa sa layunin. Sa ganitong paraan, tinutupad mo ang pagiging ganap na tao sa paglilingkod. Ngayong nauunawaan na natin na ang paglilingkod ay isang mahalagang paraan ng pakikipagkapwa, panahon na upang pag-isipan kung paano natin ito naisasabuhay. Sa simpleng mga gawain, pagtulong sa bahay, pakikinig sa kaibigan, o paggalang sa magulang, na ipapakita natin ang ating malasakit at pagmamahal. Ang ganitong mga gawa ay hindi lamang para sa kapakanan ng iba, kundi para rin sa ating sariling paghubog bilang tao. Sagutin ninyo ang tanong sa inyong papel o journal. Maging tapat at malikhain sa inyong pagsagot. Ang layunin natin ay hindi lang maunawaan ang pakikipagkapwa, kundi maisabuhay ito. Ngayon ay subukan natin kung gaano na ninyo nauunawaan ang ating aralin. Sagutin lamang ng tama o mali ang bawat pahayag batay sa ating talakayan tungkol sa kalikasan ng tao bilang panlipunang nilalang at kung paano siya nauhubog sa pamamagitan ng pakikipagkapwa at paglilingkod. Pag-isipan ninyong mabuti ang bawat item at iwasan ang magbura. Number 1, ang pakikipagkapwa ay hindi mahalaga sa paghubog ng isang ganap na tao. Ito ay mali. Mahalaga ang pakikipagkapwa sa paghubog ng isang ganap na tao. Ito ay bahagi ng ating pagiging panlipunang nilalang. 2, ang paglilingkod sa kapwa ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ito ay tama. Ang paglilingkod ay konkretong anyo ng pagmamahal sa kapwa. 3, bilang panlipunang nilalang, likas sa tao ang makisalamuha at makipag-ugnayan sa kapwa. Ito ay tama. Likas sa tao ang makihalubilo, makipag-ugnayan at magpakita ng malasakit. Number 4, ang pakikipagkapwa ay nangangahulugan lamang ng pakikitungo sa ibang tao. Ito ay mali. Ang pakikipagkapwa ay hindi lang pakikitungo. Ito ay mas malalim na ugnayan na may pagkakapantay-pantay at pagmamalasakit. And number 5, kapag naglilingkod tayo sa kapwa, mas lalo rin nating nauunawaan ang ating sarili. Ito ay tama. Sa paglingap sa iba, mas lumalawak din ang ating pangunawa sa ating sarili at sa ating pagiging tao. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!